Paano nga ba mag-apply ng calamity loan sa SSS? Online lang. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Makikita nyo kaagad dito yung member. At kung ang gamit nyo naman ay yung cellphone ninyo, pareho lang din yung magiging proseso nito. Basta pumunta lang kayo sa tamang website at pumunta sa members portal. Dapat makita nyo itong user ID at password. Kung may tanong kayo na paano magkaroon ng user ID at password, kailangan nyo munang mag-register ng SSS online account. I-click nyo to at kumpletuhin yung mga magiging requirements dito. Kailangan nyo ilagay yung SSS number ninyo, pati yung iba pang mga information. Yung requirements, dito papasok sa bandang dulo, kailangan makapagbigay kayo ng kahit isa lang dito. At meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-register sa SSS. Madali lang ito at pwede nyong i-check yung page or channel namin kung ano yung naging actual experience namin at gaano to katagal na approve. Kapag meron na kayong SSS online account, pwede nang mag-login gamit yung user ID at password na kayo din mismo yung gumawa. After makapag-login, makikita nyo kaagad ito. Sa bandang taas, yung pangalan ninyo, maging yung SSS number. Ang kagandahan, kapag meron kang online account sa SSS, hindi lang loan, pati yung mga benepisyo na pwede mong makuha, pwede mong i-apply yan online lang. Close ko muna to. Ito yung iba't ibang mga benepisyo. Diretso tayo sa loans at apply for calamity loan. Ito dapat yung makita ninyo. Ibig sabihin, walang problema. Pwede na kayo makapag-proceed sa pag-apply ng calamity loan. Piliin dito yung typhoon or calamity. Yung Karina, yung piliin natin. Ito yung latest na kalamidad na tumama. Also, may mga areas lang kung saan dineklara yung state of calamity. Kapag pasok kayo doon sa area na yon, makakakita kayo ng message na katulad nito. Click ko na yung proceed. I-click ko lang tong home address. And then, typhoon or calamity, yung Butchoy or Karina. Ang loanable amount, hindi na ito mababago. Kung magkano yung nakikita nyo rito, yan lang yung i-allow sa inyo ng SSS. Ang bangko na naka-enroll sa akin ay BPI at ito yung account number ko. Ibig sabihin, itatransfer ng SSS yung pera papunta sa BPI ko na siyang pwede ko namang ma-withdraw kapag na-transfer na successfully. Click ko tong proceed. Undertaking, i-check ko to. Click natin ulit yung proceed. Ito yung loan amount, andito yung charges. Mababawasan na yung perang niloloan ko mismo. Ito na lang yung makukuha ko, nasa 3,962. Pagkatapos nito, monthly, babayaran ko na yung amortization. Ito naman yon sa part na to. At matatapos ito ng ganitong date. 24 months babayaran, ang interest ngayon ay nasa 10.47 per year. Ang service charge naman nila ay nasa 1%. Ito yon. Kapag naman hindi tayo nakabayad on time, meron yung penalty na 1% per month. Pwede niyong basahin itong mga nasa baba. Sa akin, okay na. Ito lang naman yung terms and conditions, yung eligibility para makapasok doon sa calamity loan. Andito rin yung payment term. Kapag okay na, scroll down lang, i-agree, click yung proceed. Net proceeds, click ko na tong submit. Click ko tong okay. You have successfully submitted the calamity loan. Ito yung date. At mapupunta nga siya dito sa bank account na to. Ang gagawin natin next ay hihintayin natin kung gaano katagal yung pag-process at pag-approve na rin nung calamity loan mismo. Sana mabilis, hindi natin sure kasi nga marami nag-a-apply ngayon. At pwede nyo na rin itry ito sa side ninyo. Mag-apply na kayo ng calamity loan. Malaking tulong din to mula sa SSS. At para sa part 2, kung na-reject ba o gaano katagal na approve at gaano rin katagal bago mapunta sa mismong bank account, andito na yan sa bandang baba. Ipapublish na namin yan as soon as maging available. Sana makatulong sa inyo at see you sa mga next videos. Bye-bye!